Kasabihan daw ng matatanda na bawal bumili ng damit na pang baby kapag wala pang 7 months yung child. Hindi na ako naniniwala. Hi mga Marikoy! Ang daming nag-react kahapon nung nakita nila na bumili ako ng pang-baby na damit para sa pinagbubuntis ko, pero wala pa itong gender at wala pa itong 7 months. Ang daming nagsabi na kasabihan daw ng matatanda na bawal bumili ng damit na pang-baby kapag wala pang 7 months yung child. Actually, naniwala ako dati sa ganyan. Pero ngayon, hindi na ako naniniwala. Ang dami din nagsabi na wala naman daw masama kung maniwala. Actually, totoo naman na walang masama. Pero eto kasi yung pinagdaanan ko dati kay Jace na ayoko nang maranasan. Si Jace kasi nung pinagbubuntis ko siya, hindi talaga ako bumili ng damit, ng mga gamit para sa kanya. Umabot ng 6 months yung tiyan ko, nagpunta pa ako ng Korea, wala akong biniling gamit para sa kanya. Kasi nakapaligid yung mga matatanda sa akin, naniniwala ako dun sa sinasabi nila na may masamang mangyayari or lalabas ng maaga yung pinagbubuntis ko kapag bumili ako ng gamit. So, ang ending, wala akong biniling gamit. At ang nangyari, mga Marikoy, lumabas pa rin ng maaga si Jace. Bilang nila, dahil irregular yung period ko, 7 months na lagpas si Jace. Pero yung weight niya, lahat-lahat, sabi ng doktor sa akin, halos wala pa siyang 7 months. Imagine, lumabas yung anak ko, wala ako kahit isang diaper. At ang nakakaloka mga Marikoy, pandemic at magla-lockdown, nagtataasan lahat ng presyo ng mga bilihan, lalo na yung mga essential tulad ng diaper, gatas, tubig, na pinakakailangan ni Jace. Trauma ako sa pangyayaring yon kasi habang tumatambak yung utang namin sa hospital, mga Marikoy, kailangan kong rumakit para makabili ng gamit ni Jace dahil wala akong nabiling gamit. Dating sa point kasi hindi pa nagsasarado yung mga mall, may mga time pa lang na parang binabawasan nila yung opening hours nila, ganyan. So, ang nangyari, nung madidischarge na si Jay sa hospital, lumusob ako sa mall para mabilhan siya ng disenteng susuotin, tapos pambalot sa paglabas niya sa hospital. Doon ko na-realize na kahit anong paniwalaan mo pala, kapag may nangyaring ganito, hindi mo mapipigilan. So, hindi na ako naniniwala kasi ayoko nang maranasan yun. Ngayon, gusto kong bumili ng gamit kapag alam ko na may pambili ako, kapag kaya ko, dahil hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari, lalo na ngayon sa panahon natin, nagtataasan na naman ang lahat ng mga bilihin. So ngayon na kaya ko pa, kaya kong bumili, may pera akong pambili para doon, bibili na ako. Kasi once na akong naniwala doon, pero anong nangyari? Lumabas pa rin ng maaga si Jace, naging critical pa yung condition niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung alam ko na yung gender nito, baka kumpleto na yung gamit niya. Lahat ng mga kailangan ko, kumpleto na. Wala na akong bibilhin pagkapanganak ko. Kasi ganun yung gusto ko. Ayokong magpatong-patong yung iniisip ko. Nanganak ako ng maaga, ang dami naming utang, tapos walang gamit yung anak ko. Alam mo yung feeling na ganon? So, ayoko nang maranasan yun. Kaya hanggat kaya ko ngayon, bibili at bibili ako. Importante sa akin ngayon yung paniniwala ko kay Lord. At hindi niya ako ilalagay sa isang sitwasyon na alam niyang hindi ko kaya. At hindi ko nagawa ito kay Jace dati. Kaya ngayon, susulitin ko. Lalo na nakakatuwa kasi kasama ko si Jace. Kapag nagtitingin kami sa mga apps, si Jace yung namimili kung anong bibili namin gamit. So, nandito ako sa point na nag-e-enjoy ako, excited ako. So, mamimili kami ng gamit at walang makakapigil sa amin. Kasi may pambili kami ngayon. At once na nga akong naniwala doon, ayoko nang maniwala ngayon. Pero tulad nga ng sabi ng iba, walang masamang maniwala. Pero masisisi niyo ba ako sa mga pinagdaanan ko? Kung bakit ngayon ay hindi na ako naniniwala sa ganon.